Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Itong bobong ito, unahin po natin, tanggalin natin yung pangalan niya. Ayan. Baka sumikat pa. Huwag na natin pasikatin, di ba? Bakit yung papapasikatin? Wala nang kwenta yan eh. Pero bibigyan natin ng reaksyon. So ito na at simulan na po natin mga pre. Ibang ulo lang si Bongbong Marcos. Ang dami na nagkataragtuduan nangyayari dito sa bansa natin. Ano, lasing ba to? Lasing ba to? Ulitin nga natin. Ibang ulo lang si Bongbong Marcos. Ang dami na nagkataragtuduan nangyayari dito sa bansa natin. Wala to, lasing to. Dami na nagkataragtuduan dito sa bansa natin. Diba? Shoutout po kay Gloria Osorio, shoutout po sa'yo. Susan Roquillo. At salamat po kay Weng 11231. Salamat po sa iyong flood control project. Diba? May flood control na. So tuloy po natin. Karamihan sa sugal na loloko. Yung iba sa ganito na loloko. Tulad mo, tinan mo yung mukha mo. Hindi ito sa tingin ko lang naman, mukhang positive to. Sa panahon, si Digong naman mismo umamin na naloko sa utot ng demonyo, di ba? Bakit di mo banatan yung amo mong matanda? Di ba? Bakit buhay pa yan? Binuhay ko po muna. Nabulol pa ang tanga. Ayun na, sa hindi pa po nakakapag-like yung bell button natin dyan, ha, para updated po kayo sa bawat live natin. Wala na patutunguhan yung bansa natin. Yan ha, manghuhula na yata to. Wala na daw pong patutunguhan yung ating bansa. Ay nako, baka yung buhay mo. Baka buhay mo. Nagtataka lang ako sa taong ito pag nagbibigay po ng reaksyon or paninira sa ating gobyerno, yung kanyang background po, pintuan. Bakit kaya? Bakit kaya nakaabang to sa pintuan? Tanong ko lang naman. Dahil pabaya yung Pangulo natin. Hindi takot gumawa ng kalokohan yung karamihan na Pilipino. Dahil pabaya yung Pangulo. Pabaya nga si PBBM, totoo. Kaya nga napakulong si Digong dahil sa pagiging pabaya ni PBBM. Kaya nga nakulong si Kibuloy dahil sa pagiging pabaya ni PBBM. Kaya nga naungkat yung mga issue na sa flood control, yung mga nagnanakaw dyan. Dahil pabaya po ang Pangulo natin. Pabaya nga talaga. Pero ingat-ingat ka lang ha sa mga nagbidabidad dyan sa Facebook. Yung gobyerno ngayon nakatingin sa inyo. Sa mga vlogger-vloggeran dyan na naninira sa ating gobyerno, nagpe-fake news. May kalalagyan kayo, tandaan nyo yan. Pabaya sa bansa. Pinabayaan niya yung mga Pilipino dahil sa pera. Dahil sa pera, ganyan no. Oo nga no. Mukhang si Sara Duterte yan, yung tinutukoy mo eh. Kasi habang binabaha yung mga Pilipino, si Sara Duterte nagparty-party. Yun yung tunay na pabaya. Di ba? Baka may huhuli, ballpoint. Kaya nakaready siya, tumakas. Utak didilis yan, mga tumatakas sa kasalanan. Oo nga, sa pintuan palagi ito nagbablog. Diba? Gusto niya angkinin lahat ng pera dito ng kaban ng bayan. Gusto niya angkinin lahat ng pera dito sa kaban ng bayan. Dahil sa pera, pabaya na yung Pangulo. Dati, si Duterte, mas gugustuhin ko pa yung palay mura. Mas gugustuhin pa na yung si Duterte daw, kahit panay mura, at least puno sila ng supply. Kasi si Duterte po, si Digong, hindi nagsusunog ng droga yan. Diba? Pero si PBBM nagsusunog ng droga, sinusunog niya yan. Kaya wala na po siyang magamit. Sinunog po ng Pangulo eh.
Ano pa nga bang gagamitin niya kung sunog na? O sige nga. Kayo nga naman kasi. Please, tapat, maglingkod sa bansa. Kahit sandamak-damakan na putang inang maririnig mo, at least tunay na naglilingkod. Hindi pera ng kaban ng bayan ang inaasam. Tama nga naman. Lalo na si Sara Duterte, hindi pera ng kaban ng bayan yung inaasam. Bakit? Pag budget hearing, OVP, OVP para sa opisina ng Vice President, pag usaping pera, present agad si Sara Duterte. Pero pag hindi usaping pera, patungkol sa issue niya, absent. Kaya nga hindi nga sila mukhang pera talaga. Sige na, agree na ako sa'yo. Ang pera ng kaban para sa mga sambayan ng Pilipino, yun ang tunay na Pangulo. Hindi katulad ni Bongbong Marcos. Nako, pera lang ang iniisip. Pinaparami yung mga buhaya sa gobyerno. Putang ina, sobrang lupit mo, Bongbong Marcos. Ang dami na ng buhaya, sip-sip. Ang 2026 na budget, wala na. Para yun sa election nila, pinaghati-hatian na, kaya ngayon, ang daming sip-sip sa Pangulo. Pinaghati-hatian na. Paano mo nalaman yun? Diba? Ang isang bubong katulad mo, malalaman yung mga ganyang estilo. Kung totoo man yung sinasabi mo. Kasi kami, wala kaming alam dyan eh. Na yung pera ng taong bayan, pinaghati-hatian na. Baka sa panahon ni Digong, marami talagang yumaman. Diba? Sobra na talaga itong naninira kay PBBM. Sana makulong na sila. Abangan nyo yung content natin, next content natin about sa mga ganitong klaseng tao. Kasi may babala po yung gobyerno natin patungkol sa kanila. Okay? Pero ngayon, focus muna tayo sa kakupalan ng taong ito. Yung Pangulo natin walang kaalam-alam. Dahil hindi siya tunay na lawyer. Wala siya. Ang Pangulo natin walang kalam-alam dahil hindi siya tunay na lawyer. Ayan na. Hindi ko kasi alam, no? Mas matalino yata itong si Sara Duterte kasi lawyer daw siya kumpara kay Pangulo. Kaya pala, dahil lawyer si Sara, pa-party-party lang. Si PBBM, hindi kasi lawyer. Ayon sa'yo, di ba? O kaya, grabe yung pag-iikot niya sa buong bansa. Tulong dito, tulong dito. Kaya, alin pipiliin nyo? Si Sara Duterte na lawyer ko, no? O si PBBM na hindi naman daw lawyer? Mamili ka! Mamili ka! Kala naman, madali siyang utuin, madali siyang pagsabihan. Lahat ng investor na matitino dito sa bansa, wala na. Kaya yung economic natin, bumabagsak na. Kailan ba kasi bumagsak yung ating ekonomiya? Kailan ba? Ngayon ba? O noong panahon ni Digong? Noong panahon ni Digong, ang mga tao nasa loob lang ng bahay. Maraming natanggal sa trabaho, maraming nagsaradong company. Kaya yung ekonomiya natin, bagsak. Ayan Kaya, ewan ko ba, ang naniniwala dito, tanga din eh. Yung nangyari sa panahon ni Digong, wag nyo namang isisi sa administrasyon. Kasi napakalayo eh. Kahit pa, ang gagawin nyo, mind conditioning yung gagawin nyo ngayon sa mga Pilipino, ay wala nang, didiis na lang po maniniwala sa inyo. Wala na, mulat na ang taong bayan sa pagiging, kung gaano kasama ang mga Duterte, sa kanilang mga paninira sa gobyerno, mulat na ang taong bayan. Diba? Yung sinasabi nyong hindi nagtatrabaho yung Pangulo, pagdikitin nyo kaya si Sara at PBBM, kung sino yung nagtatrabaho ng tapat, at sino yung travel lang. Pagdikitin nyo kaya, di ba? Yung dollar tumataas na. Tayo mismo yung nahihirapan. Ang dollar tumataas na, hindi naman po kontrolado ng administrasyon yung dolyar. Pag tumaas yung dolyar, may magagawa ba yung Pangulo? Kawawa naman si Handa na sana maging presidente. Naon siya mi pa. Ano ibig sabihin nun?
Hindi sila. Kung makulong man sila, hayahay pa rin yung kulungan nila. Hindi katulad natin mga mahihirap. Ikaw lang makukulong, puki ng ina mo. Di ba? Oh, hindi katulad nating mahirap. Alam mo, sa totoo lang, kaming mga PBBM supporter or di kaya pro admin, mayayaman kami. Pagdating sa pag-iisip, sa utak, 'di ba? Kayo, ampas lupa na ngayon mukha mo, 'di ba? Ampas lupa pa yung laman ng utak mo. Ampas lupa ka pa, 'di ba? So, triple kill. Mahirap 'yun, 'di ba? Tayo yung naghihirap. Utang ina mo kayo, ikaw lang, maghihirap ka. Ikaw lang naghihirap diyan, puki ng ina mo ka. Hindi sila. Kaya bakit nyo sinusuportahan yung magnanakaw sa kaban ng bayan? Tandaan nyo, bakit nyo sinusuportahan yung magnanakaw sa kaban ng bayan? Huwag nyo suportahan yung magnanakaw sa kaban ng bayan. Yung suportahan nyo, yung sambayan ng Pilipino dahil may mga pamilya kayo. May mga anak kayo. New generation. Mapapakinabangan ng mga anak nyo yung pera. Bangag tong nire-react. Ito yung totoong bangag, 'di ba? Wala po sa ayos yung kanyang yung kanyang pananalita. So, 'di ba? Kaya sa Bisaya pa nagrambol-rambol na ba? Ng kaban ng bayan. Yan ang lagi niyong tandaan. Mas gusto ko pa yung palamura na Pangulo kaysa sa Pangulo na Mas gusto niya yung minumura yung Panginoon, minumura yung Santo Papa, minumura yung mga jeepney drivers, minumura yung mga Pilipino. Yan yung gusto niya, 'di ba? Oo, kasi mga demonyo tumatao na 'to, 'di ba? Hindi kami papayag na ganoon. Dapat sa mga nagmumura sa Panginoon, nabubulok sa kulungan. Bakit? Wala naman ginawa sa bansa. Takot na takot siya. Mismo kay Martin Romualdez, pinabayaan niya lang. Kasi nga, pinsan sila. Magpamilya sila. Si Martin Romualdez ang umahawak ng pera ng kaban ng bayan. Siya ay mismo. Kaya, May ebidensya yata tong tao na to. Bakit hindi mo na lang kasuhan si Martin Romualdez? Kung may ebidensya ka naman, pwede ka namang magkasong kutong lupa ka. Diba? Magkasuhan mo para matapos na yung putang inang mo na yan, ini-issue mo na yan. gumising kayo sa katotohanan. Gumising kayo sa katotohanan. Masarap pakinggan. Akala ko masarap magdroga. Akala ko masarap magdroga, Muntik ka nang madulas dun, Muntik na po siyang madulas, masarap daw magdroga. Putang ina. Pero maraming nagawa sa bansa. Maraming nagawa talaga si Digong. In public, pinaghahalikan yung mga babaeng may mga partner pa. Hindi na nahiya. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko maintindihan sa panahon ngayon, yung mga wala pang hugis yung muka, yung grabe pa manghalik in public. Yung mga gwapo nga, totoong gwapo, hindi ginagawa yan Tapos ikaw na mukha kang kuhol, hahalikan mo pa yung mga babae in public. Binabastos mo na yung babae, pati pamilya ng babae, pati sarili mo mismo, hindi mo na nirespeto. Sa mga Pilipino na katulad natin, lahat ng mahirap na pakinabangan natin. Hindi na lang Lahat ng mahirap na pakinabangan natin. Ang hirap intindihin pag bangag yung nagsasalita, Lahat ng mahirap na pakinabangan natin. Ano ba talaga? mayaman. Lahat ng mahirap na pakinabangan natin nung panahon ni Duterte. Lahat ng mahirap na pakinabangan natin nung panahon ni Duterte. So, ibig sabihin, mahirap ka ngayon na pakinabangan kita. Yung pagkakaintindi ko lang, O mahirap ka ngayon na pakinabangan kita sa panahon ni Digong. Tama ka ba? Nicky Mariano, shoutout. Di ko maintindihan dito sa tao ito, Anong pinaglalaban ito? Pwede ka namang magsalita or batikusin yung gobyerno, pero dapat sa tama lang. Pero
Huwag kang mambabatikos ng gobyerno kung may tama ka pa. May tama ka pa eh. Bangag na bangag ka pa eh. Ba? Takot na takot sila sa DDS dahil sobrang lupit ng pamumuno ni Duterte. Yan ang tunay na Pangulo dapat. Tapos, ang pinakamalupit na ginawa nila, pinahuli pa nila ang maputang ina nyo. Yun yung pinakamalupit na ginawa ni PBBM. Dahil weak leader si PBBM, pinahuli si Digong. O, eto, sasabihin ko sa inyo. Sabi nyo, kinidnap si Digong, di ba? Meron bang kinikidnap na may lawyer? Wala, di ba? Isa pa, eto pa. Meron bang kinikidnap na pwedeng bisitahin ng pamilya? Kasi kung kinidnap yan, dapat yung pamilya, hininga na ng pera nung ICC. Hindi ko ipapakita yung tatay nyo. Hindi ko ibibigay yung tatay nyo kung hindi kayo magbibigay ng milyon. Di ba dapat ganun? Yan na, yun yung ibig sabihin ng kidnap. Mga bobong bugok na mga DDS. Pakinggan nyo yan. Diba? At least maliwanag sa inyo. Kasi, tatanga-tanga tong mga to eh. Diba? Mag-ano na kayo, magbagong buhay ng mga tanga. So, yan, next topic po tayo. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating susunod na topic, mga pre, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. May TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan.